Pero ngayon, naka-overlooking na kami sa daan. Hey, babangan ulit kami. So parang yun yung napaka-importanting quality or trait na nakita na naramdaman ko sa kanila. Na parang, yeah, there's no sense of fear in their eyes. Which is a good thing. Hello! Okay lang kami. Munti ka lang mapatay pero okay. I'm gonna think positive and just gonna wake up from this bad dream and just keep on living my life. Yeah, yun yung narinig ko sa kanila. My buddy and I, who I played football with in college, decided to come here and see if we could help out. Maybe rebuild, help out however we can, just to get involved. Ang una namin tinulungan yung nagkiba ang mga bahay. Nasira ang bubong. Pinamigyan ko ng kunting pera at saka yung pagkain bigas. Nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo ang mga tulong na ipinadala para sa mga nasalanta ni Yolanda. Kasama ng CM Aero Services, na ipamahagi namin ang konting tulong mula sa GMA Kapuso Foundation dito sa Coron. Tapa po, ito po bigay po ng GMA. Thank you po. Ang sinanay. Itong ito bigay ng sinanay. Kaya, tanong ko lang, ano yung nandito dati? Paninda. Paninda? Ano yan? May tinda ka dito dati? Ano yung paninda mo? Damit. Damit? So lahat to, ito buo, sira, pati yung mga gamit. Pero naalangkat niya naman yung gamit niyo. Yung dating dinaanan natin na palengke dahil usually, pagpupunta na tayo sa mga different islands ng Coron, Siete Pecados. Yun yan, di ba? Dadaan tayo dyan. Naalala ko yan eh. Yun yung mga tindahan na may prutas, yung tindahan na may damit. Ngayon, eto na lang natira. Alam mo yung medyo ironic na nararamdaman ko ngayon? Ang iniisip ko ngayon, oo, malungkot na maraming nasira. Pero sa akin lang parang mas gumanda yung Coron. I mean, kasi parang nung, syempre, not for anything, no? Pero nung nawala ng konting puno or yung mga tindahan, parang mas buhay yung Coron para sa akin dahil nakikita mo yung islands, nakikita mo yung dagat. So kahit na, di ba? Kahit na medyo hindi maganda yung nangyari dito sa Coron, right now, it's just, I mean, looking at it, you know, with a different perspective, buhay na buhay yung Coron for me. Alam niyo dati, itong docking station na to, labas-pasok yung mga bangka eh. Ngayon, parang painting, hindi gumagalaw. Walang turista eh. Ito sa kanya rin siya. Ayaw blue na yun. Sa kalapit barangay naman na Sitio Makinit, mahina rin ang kanilang kita dahil nasira ang mga bangkang ginagamit nila sa kanilang kabuhayan. Ito, nasira rin po ba to, sir? O paltik lang, katik lang. Paki-describe nga po kung anong paano nangyari. Ay yung laki ng tubig. Oo. Biglang lumakad tubig, sagado niya. Sumaga doon, na hindi talaga usually umabot. Hindi abot yung doon. Tapos yung alon, abot talaga dito. Tapos Hindi, pero pag normal na araw, hindi aabot yan. Hindi talaga. Diyan lang yan. Sa lakas talaga, yung mga pundo, lagot. Mga malaking lubit, lagot. Doon, sumalpak doon ang iba. Yan, mga nakabalagbag na yan. Hindi nagsalpakan yung mga banga ngayon. Hindi na, kasi yung alon, hindi na talaga kayang pigilan ng tao. Magkano po ba isang bangka? Sa akin, 130. 130,000. Gaano katagal niyo pong napundar yan?
Ay, simula nag-asawa po ako eh. Yan pa lang ang pundar ko eh. Ilang taon na po yun? Pati ilan na ba asawa nyo? Isa lang. Isa pa lang. Isa lang. Oo. 15 years. Oo. Sa inyo, as compared to other boats, yung mga bangka, Ay, mas okay pa sa'yo? Mas okay yun sa akin. Oo. Oo. So magkano yung ginastos mo ngayon? Sa mga 5,000. 5,000 na. Pero para sa mga iba, bagong bangka yan, hindi nila maayos na. Tutik lang yan sa Tutik lang yan sa gastos ng iba. Dahil madalang ang pumapalaot, naisip kong magtanong-tanong sa mga nagtitinda sa palengke kung naapektuhan din ba ang presyo ng mga bilihin dahil sa bagyo. Sa ngayon ay totoong apektado kami, mahina. Nag-ano po sa akin dahil mababa po ang presyo pero kasi kunti pong tubo po binibigay po namin sa aming mga kababayan po para lang po sila makikinabang kahit paano po. So guys, turo-turo tayo dito ha. Parang mas naging maaliwalas. Parang blessing in disguise, ah. Nag-overlooking. Di ba? Nag-overlooking parang. So, ano po yung nasira? Kubo. Okay. Pero ano naman, meron pa naman pagkain din. Pagkain pa naman. Diretso lang. Nagbago po ba yung presyo ng pagkain? Wala. Hindi, ganun pa rin. Ganun ba din? Ganun kasarap pa din. Naalala ko pa rin kasi yung sarap ng, di ba? Bicolano din siya, di ba, ma'am? Ganun pa rin. Wala pa na, wala Wala pa pinagbago. Kasi, kumbaga, kung itataas mo pa yan, lahat naman ay nasira. Opo. Lalo lang tayo nagpahirap sa kapwa Correct. natin. Parang local na rin po kayo dito eh. Ano po yung nararamdaman niyo? Kumbaga, malungkot. Kaya lang po, eh, ganun po talaga. Kaya recover lang. Diretso. Ganun talaga ang buhay. Ano pa nga ba? Ganun pa rin. Masarap pa rin yung pagkain nila. Walang pinagbago. Walang pinagbagong presyo. Walang pinagbago yung sarap. Nga lang, maaga na sila nagko-close. Mabuti na lang, umulan man o umaraw, walang pinagbago ang pamasahe sa tricycle. 9 pesos per kilometer pa rin. At kung arkilahin, 300 pesos per day. Ikaw, anong nararamdaman mo bilang ako may trauma eh. Trauma ang nangyari sa pamilya ko kasi takot na takot ako nangyari sa first time nangyari sa buhay namin. Hindi ko alam kung paano ko isisave yung pamilya ko mismo. Anak buhay? Anak buhay, medyo matumal po. Matumal po. Talaga? Dahil siyempre, wala masyadong turista ngayon, no? Ang turista, tapos mga pasayro po, siyempre, bawasin ko. Pati yung mga iba tourist destination, sarado. Kailangan po. Pero sa pamilya ko, wala din. Pero okay dito sa taon nyo, nagtutulong-tulong din kayo? Oo. No? Bayanihan po ang nangyari po dito. Bayanihan spirit talaga, no? Okay, thank you. So, ang famous Makinit Springs dito sa Coron ay closed. It's 3 p.m. It's closed. Usually, bukas sila ng 8 a.m. to 8 p.m. Tamang-tama namang dumating ang may-ari ng Makinit Hot Springs na tiyempong mag-i-inspeksyon ng lugar. Okay, so it's my first time here too. They just told friends were telling me that there are fallen trees and everything, but I think my staff has already begun to clean up the place. Right. How's your staff? Any casualties? Nothing. All accounted for. Good. All accounted for? Yeah. Also the families because I brought them to my house. Right. I told them shelter at least the children and the you live wife. nearby? No, I live in town. Oh, you okay? Yeah, Okay. so my house is complete, Right. so I brought the families of my staff to the house, sheltered them there. At least the wives and the mothers, children. How did you feel? What was your experience? Medyo ano, is it Scary. It felt like we were in a washing machine. really? And the rain was coming in horizontally, maybe from the force of the wind. Right. And I said, God, it's up to you. Right. There's nothing else I can do with a force like that. She expected worst, actually, but they just need to clean a bit. Mangroves pretty much saved the place. So, bakit wala masyado or bakit minimal destruction lang? Sabi ni Ma'am, talakpakan natin ang mangroves. Yung bakawan, di ba? Yun din yung ginagawa. It's ano sila eh, parang they have multi-functions. Hindi lang magkakaroon ka ng
shrimp, crabs. Pero ano yan, they serve as a barrier din. Oo. Para pag dumating yung malakas na alon na poprotektahan yung, well, I guess yung property, no? Behind it. So, it's a great thing. Let's plant mangroves.